Samahan nyo kami sa simpleng kaganapan at unang araw nga ni Kuya Noli ulit sa atin. Dahil mga mare, kakakarni nga lang natin kahapon, kaya sabi ko nga kay Ran, isda naman nga. Lang nung nakaraan, sabi puro isda daw mga mare ang ulam natin. Napagbintangan pa nga tayo na pagdating na sa pagkain ay napakakuripot nga natin. Pero mga mare, alam nyo naman nga na pagdating sa pagkain ay hindi talaga kami matipid. Nakadalang na nga dito mga mare mag-ulam nga ng gulay. Nung nakaraan kasi may nagsabi naman na palagi daw natin tinitipid yung mga kasamahan nga natin sa bahay. Kung kami-kami lang talaga mga mare nila mama, ay talagang sobrang tipid nga namin sa ulam. Pero kapag nga may kasamahan kami, lalo na nga may mga trabaho sila, ay talagang hindi naman. Nakakakain sila ng sapat at nakakain sila mga mare ng masarap at sa tamang oras. O siya, etong si Kuya Noli nga maaga rin pala pumunta dito dahil kasabay nga nila Alvin at etot natapos yan na nga rin mga mare yung pinapagawa nga sa kanya. Maganda rin kasi na maitaas nga to para kapag bumaha ay meron pa nga tayong mga tanim dito. Dahil prito nga mga mare ang ulam natin, syempre masarap ang may kalamansi ay kamatis, kaya ayun mga mares, kumuha na nga si Ran. Eto nga si Gail mga mare, ayan pinabuhat ko muna kita te, paano ba naman kahit mainit eh gustong gumala. Ay nga nakisuyo na nga kumuha ng talong kasi mula nang umulan ay gumanda nga yung mga pananim nga ni tate na talong, kaya ang ganda nga rin ng bunga. Nga sana to itorta, sabi ko konti lang para kinabukasan makapagtorta nga rin mga mare. O diba nakalibre tayo ng kamatis at talong dito lang sa ating bakuran, kaya iba rin talaga kapag may mga pananim nga tayo. Na naman nga mga mare, nag-crate pala dito sa talbos na pinakuluan tapos isasawsaw nga sa bagoong na may kalamansi, kaya kumuha na nga rin siya dito. Mga oras nga na to, niloloko ko nga si Kuya Noli na sayang nga yung kojik na ginagamit nga niya. Tingnan nyo naman nga mga mare, talbos ng kamote natin, abay malapit nang maging gabi yung taon sa sobrang lapad. Pag magtitinda ka nga ng kamote chips ay naku, sulit ang bibili dahil pakalaki nga mga mare ng pagkakadahon. Ipiprito ko lang pala mga mare etong talong at etong at natawa nga ako may sandok pala, kaya napakamot na nga lang ako dyan. Ganun ba kay mga mare, minsan pamali-mali, minsan nga kapag naghahanap ako ng suklay, nalibot ko na buong bahay, yung pala nasa ulo ko lang. Kaya ba mga mare, ganun? Malapit na nga pala mag alas 12 mga mare, kaya medyo nagmamadali na nga tayo dyan. Sa kalinawan nga ng lahat, kung anong kinakain natin ay kinakain nga din ng mga kasamahan nga natin dito. Hindi talaga mga mare magkakatrabaho, ang tunay namin sa bawat isa ay talagang pamilya talaga. Oo, minsan hindi talaga magkakasundo mga mare at minsan mapapagalitan mo nga kapag may mali, pero ganoon naman ang pamilya. Pero yung pagpaparata nga sa atin, nasasabihan tayo na inaalila natin sila. Meron ba mga maring inaalila na kada galaw ay may bayad? La mga mare na magkaroon tayo ay never kami mga mare nakalibre sa mga tao o sa mga kasamahan natin sa bahay. Lahat po yan may mga bayad, kaya hindi ko talaga maisip kung bakit iniisip ng iba inaalila natin sila. Katunayan yan mga mare, gumagawa lang din kami ng trabaho para sa kanila kahit hindi naman talaga namin kailangan minsan ng kasamahan. Nga lang nang may Marie Glow, nagkaroon ng sistema dito na may oras na, pero dati walang oras mga mare, kapag wala kaming gagawin wala talaga. Ang madalas lang namin gawin nun, magluto na magluto, magtanim na magtanim, yun lang mga mare, tapos pahinga na. Isa na nga yata tayo sa may madaling trabaho nga mga mare. O siya, nagutom nga ang buntis mga mare, kaya naman ito napakain na nga lang ako dito ng mamon kasi nanginginig na ako sa gutom. Kailangan talaga maya may kinakain ako mga mare kasi talagang gutumin nga ako ngayon. O siya mga mare, etong at pinagtatawan nga ako dyan ni Ran at etong si Gail, ayan nag-apak na nga. Kapag ganitong oras nga, hinahayaan na namin magdumi dahil maliligo naman nga siya kapag nakapagpahinga siya, pero ayan nga nakagat nga ng isang langgam. Pero hindi nga yan nadala mga mare, umikot pa nga yan dito sa kabila para makapunta sa tatay niya. Hinawa na nga ni Ran etong mga kalamansi ay kamatis mga mare para nga makapagtanim na nga ulit tayo ng bago. Sabi ko nga sa kanya, itira yung may mga tubo pa o yung may mga bunga pa dahil sayang nga mga mare. Hindi pa nga nakontento itong bata mga mare, ay na naman nga. Ang pinapanood ko nga sila diyang magtatay, abay na-excite ka ako mga mare kapag lalaki na nga ulit yung kasunod. Dahil sa susunod, tiyak na tatlo na nga sa dyan habang yung tatay nila nag-aasikaso dito, yung dalawa naman naghaharutan. Pero kahit ano man nga ang kasarian ng bata mga mare, ang mahalaga ay healthy at kasing cute nga ni Gail. O siya mga mare, eto't matatapos na nga rin mukhang uulan dahil sobrang init nga ng panahon. Simula pala mga mare, nang magkaroon tayo ng Marie Glow, ay talagang marami na tayong mga repeat buyer. Tulad nga ng isa sa mga nag-rate sa atin, pangalong order na nga doon yan ng sabon at nahiyang siya malamig sa mukha, dinaig pang Rejuve Mare. Dahil ang sabon natin ay merong microfilling effect mga mare na nakakatanggal ang ating dead skin. Glow kasi natin mga mare, para ka rin talaga dito naka-rejuve dahil talagang maganda siya mga mare, talagang nakaka-glass skin. Pero syempre palaging paalala na iba't iba tayo ng balat, kaya pwede mamalat sa iba pero yung iba naman ay hindi. Tulong din pala to makapagpalighten nga ng melasma. Syempre mga mare, nakakatulong din siya sa pekas.
Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun bukas na lang ulit?